beloved Boss Mike Cervera. Sa sigalot sa Lao, tila natakot sa France ang Chinese Navy dahil wala itong nagawa kundi magmasid lang ng malayo habang nagsagawa ng joint military exercise ang tropang Pinoy at French Army sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Francis. Kita nyo mga kababayan, dumating alin ang tropa ng France, sumabay sa Pilipinas, nagkaroon ng joint exercise. Diyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Oh, kita nyo, may nagawa ba ang China? Abay, nandun daw sila sa malayo. Tameme sila. Oh, dapat alam nyo mga kababayan, ang France, ang Europe, Australia, Japan, at lahat ng mga kaalyado ng Pilipinas, lahat ng barko nila, tambak na dyan Itambak lahat dyan sa West Philippine Sea. Para mga kababayan? Para hindi nakakagawa ng pangbubuli ang inchik, Grabe. Matindi mga kababayan. Sige, tuloy. Volve. Nitong mga nagdaang araw, mas tumindi ang pambubuli ng China People's Liberation Army Navy Sea at Air Assets sa Pilipinas. Pinakahuli ang delikadong pagbuntot at paglipad ng PLA Navy chopper sa eroplano ng BIFAR sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. It once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability. Because they have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Ayon din kay Defense Chief Gilbert Chodoro, importante ang pagpapalakas ng alyansa sa ibang mga bansa para matiyak na ligtas at malaya ang Indo-Pacific region. Noong Biyernes, lumahok ang French Carrier Strike Group sa bilateral maritime cooperative activity kasama ang mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, lumapag sa Pilipinas ang French nuclear-powered aircraft carrier na Charles de Gaulle at dalawang French multi-mission destroyers. Ayon sa Philippine Navy, hindi lumapit ang alinmang barko ng China Coast Guard, PLA Navy, maging ang mga Chinese militia vessels kung saan ginawa ang pagsasanay. Kita nyo mga kababayan, takro magaya, barairong lang. Mga kababayan ko, kita nyo takot din naman ang China. Mga kababayan, siyempre kapag nag-umpisa yan, ang mga incheck, kahit na anong pananakot nila, kahit anong pambablap nila, mga kababayan, hindi po pwede na hindi tumulong yung mga kaalyado nating bansa. Ngayon, mga kababayan, ang ginagamit ng mga kababayan, ng mga pro-China na mga kababayan nating mga inang-ina, magkakagera. Takot sila mga kababayan. Anong ninyo? Anong dugo ba ang nananalaytay sa mga dugo ninyo? Tulad ba ng dugo ni Bongo? Tulad ba ng dugo ni Kibuloy? Tulad ba ng dugo ni Digong? Ganyan ba? Barairong na. Okay na nada. Kita nyo mga kababayan ko. Alam nyo mga kababayan, kapag nagkaroon man, hindi natin hinihingi yan. Pag nagkaroon man ng kaguluhan, wala tayong magagawa. Alangan naman na magtago lang tayo. Kung kinakailangan lumaban ng lahat, lalaban. Ganon. Hindi po pwede na maging ugali kayo ng kampo ng mga Duterte. Tandaan nyo yung mga yan. Magiging makapili. Yan ang mga makapili sa makabagong panahon. Di po ba mga kababayan? Sila po yan. Papayag ba tayo dyan? Mga kababayan, hindi syempre. Hanggat po marami tayo na mga kaalyado at magpalakas pa. Tama yung sinabi ni Gibo. Tama na magpalakas tayo ng mga kaalyado sa ibang bansa. Nang sa ganon mga kababayan, hindi tayo basta-basta bubulihin ng China. Kita nyo naman yan. France pa lang yan. Pero bakit sila tameme dyan? Wala silang ginawa mga kababayan. Bakit kaya? Ay nako, hindi basta-basta yan mga kababayan. Dahil kung mga inchik na yan, talagang malalakas ang loob niyan. Matagal nang nakipagdigma yan.
Pero mga kababayan, hindi ho basta-basta pwedeng pumasok sa digmaan dahil wala pang nanalo kahit isa dyan. Opo, walang nanalo. Lahat perwisyo. Naku mga kababayan, ganito na lang ano. Diba? Ganito na lang. Oh, kung ayaw nyo talagang umalis dyan at gusto nyong angkinin yung ano, yung mga isla namin dyan, siguro naman ano, baka gusto nyong bayaran sa gusto naming presyo. Di ba mga kababayan? Oh, tama po ba? Bayaran nyo na lang kaya yan sa totoo, sa gusto naming presyo. Kami yung magpipresyo, hindi kayo. At saka pagka nagpresyo kami, walang tawad yun. Ay, nako. Tama po ba? Yung ibebenta natin na parang hindi binibenta. Alam niyo po ba yung ganon salita? Ha? Bibenta na namin yan sa inyo para hindi na tayo ano. Kaya lang baka mga kababayan baka sagutin tayo. Sabihin, anong ibebenta? Bayad na namin yan kay Digong. Patay tayo. bayad na pala nila yan kay Digong. Di ba? Sabihin nila, anong sinasabi niyong presyo-presyo? Kung magpresyo kayo, parang ayaw nyo rin ibenta eh. Oo, di ba? Oo. Tapos sasabihin, wala na kaming babayaran dyan, bayad na namin yan eh. Kanino kayo nagbayad? Kay Digong! Binayaran namin yan! Alastik. Talay! I would like to highlight that the presence of foreign navies in our maritime domain only speaks of the strengthening of relationship between the country and that particular navy. Yan, tama po yan. Palakasin nyo ng palakasin. Diba mga kababayan? Tama yan! Oh, shoutout po sa inyo lahat. Nandiyan na si Kecho, Marian Tomas, Iris Joy, opo, Margarita. Shoutout sa inyong lahat. Oh, diba? Para sa kulang ko. Anong kulang mo, Roger Mabait? Ano yun? May kulang ka ba? Para sa kulang ko. Kulang na ano? May utang ka ba sa akin? Hindi ko namamalayan ha? Oh, thank you naman. Tuloy. Oh, alam nyo mga kababayan, tama po itong naiisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Pinapalakas niya yung ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Pinapalakas ni Pangulong Bongbong ang ating pakikipagkaibigan sa ibang mga malalakas na bansa. Para mga kababayan nako, eto na mga kababayan. Ano man ang mangyari, ano man ang mangyayari, alam natin na hindi natin kaya. Aminin natin yan. Hindi natin kaya na makipagdigma. Totoo yan. Oo, wag tayong magpaka-ipokrito. Pero sa tulong ng mga kaalyado nating bansa, diyan medyo maglilimang beses naisip ang China kung sila ay makikipaggera sa tulad nating maliit na bansa. Ano po, mga kababayan? Tuloy! In this case with the French Navy and the French government. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Yeah. And expect that there will be more of these activities to come in the future. Kaugnay pa rin sa peligrosong Sabi ni mga kababayan, sabi ni May Kasiguran, sige, benta natin yung bayad nila sa atin, yung buong China kapalit. Ay, presyong ayaw ibenta talaga, no? Oo. Di ba? Ay, sabi nga ni Coach Jared kanina, napanood ko, mga kababayan, sa susunod niyan, pati ho Batanes. Alam nyo naman ang Batanes, di ba? Basco, Batanes. Nakahiwalay yan. Sa Luzon yung isla na yan. Di po ba? Pero ang mga nakatira dyan, mga Pilipino, mga Ibatan. Opo, mga Ibatan po ang mga nakatira dyan, mga kababayan, baka sabihin na naman nila, pati itong Batanes, amin din to. Kasi malapit ito sa Taiwan, kaya amin to. Grabe, matindi. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang teritoryo ng China? Mga kababayan, napakaluwag ang pag-aari ng China. Oo, ng kanilang teritoryo. Sila ho ang pinakamalaking sakop sa buong Asia.
Sila ang pinakamalaking lupain sa buong Asia. Kita niyo yan mga kababayan? Tapos, ang problema nga, konti lang yung kanilang karagatan. Kaya siguro, kailangan nila na yung laki natin dapat ganun din kalawak, yung angkin natin na karagatan. Naku, mga kababayan ko, iba. Bahala na, no? O basta, meron tayong mga kakampi tulad ng France, Australia, Amerika, Japan. Pwede na yan mga kababayan. Laban-laban na. Kaya mga kababayan, handa na ba kayong ipaglaban yung ating teritoryo? Press 1. Handa ba kayong itakwil? Ang alin? Ang mga makapili na tulad nila. Kampo ng mga Duterte? Press 1 uli. Handa ba kayong iboto? 12 kontra sa mga kandidato ng PDP? Press 1 uli. Yan mga kababayan, 3 yan ng pating. Ibang klase. Eto, tuloy natin to. Ano sabi? Ginawa ng China Navy chopper sa BFAR aircraft kung kakailanganin ay nakahanda raw ang Philippine Air Force na umalalay sa alinmang eroplano na magsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay POP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, pwedeng gamitin ng FA-50 PH Light Jet at A-29B Super Tucano attack aircraft bilang escort ng civilian plane na magkakasa ng patrolya. Yun, dapat ganon. Ipakita nyo, wag tayong magpapadaig. Oo, kahit malaki ang mga yan, hindi sasang-ayunan ni bro ang bansang walang kinikilalang Diyos. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Opo, ha? Hindi, wala po silang Diyos. Buddha meron, mga kababayan. Pero tayo kasi mga kababayan, meron tayong Diyos. Hindi po Buddha, Grabe pala dating ni Sek, Oo, syempre. Oo. We are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft. The Air Force is capable. Sa kabila naman ng Yung matakot, mga kababayan, ang digmaan, dati na nating pinagdaanan. Pumasok na ang mga dayuhan, Kastila, Hapon, at Amerika, at China. Hindi naman mga nagwagi yan. Alam nyo mga kababayan, ang Panginoon, magaling yan. Hindi niya ipapahintulot na mga kababayan, na tayo'y magagapi. Kaya nga mga kababayan, nanatili na ang bansang Pilipinas ay bansang Pilipinas mula pa nung panahon ng mga Kastila, Hapon, Amerikano, at ng mga incheck na mga dayuhang gustong sakupin ang bansang Pilipinas. Diba? Meron bang nagwagi sa kanila? Baka akala nila ganito lang tayo. Matitindi to mga kababayan kapag ito, mga nagtago. Oo, malulupit, mapaparaan ng mga Pilipino, maliban na lang saan? Sa kaparaanan ng kampo ni Digunyo. Ang kaparaanan nila mga kababayan, estilo ng makapili ng panahon ng mga Hapon. Kita nyo? Tayo mga kababayan, ang dugo ng mga taga-norte ay si Diego Silang. Diba? At ang dugo ng mga Bisaya ay si sino? Sino? Sagot! Sino? Sino yon? Clue. Kalaban ni Magellan. Pumatay kay Magellan. Diba? Kilala niyo yun kung sino? Wala. Yun, may sumagot na. Si Lapu-Lapu. Diba? Doon naman, sa Mindanao. Diyan, marami mga kababayan matatapang. Paki-comment na lang. Diba? Kung sino yung matapang dyan sa Mindanao. Abay, lahi tayo ng ganyan mga kababayan. Lahi tayo ng ng mga mandirigma, ng mga matatapang. Di po ba mga kababayan? Yoyoy William niya po. Okay na. Sulaiman, ako! Oo. Marami hong marami hong matatapang dyan sa Mindanao.
Visayas, Luzon. Ah, baka nakalimutan nyo. Sino? Oh, sa Cavite. Sino? Oh, sino pa? Taga Tondo. Sino? Si Andres Bonifacio. Diba, mga kababayan? Yung mga yan, anak, grabe mga bayani natin yan eh. Diba? Oh, grabe, no? Oh, sino pa? Si Jose Rizal. Bang klase. Oh, eto na mga kababayan. Ano na? Kabilang bilateral at multilateral cooperation maritime exercises sa mga kaalyadong bansa sa WPS. Muling pinaalis ng China ang US Typhoon missile system sa bansa. Pero Ako, yan, tignan nyo, takot sila. Ha? Meron tayong alin? Typhoon missile na dala ng Amerika. Tapos mga kababayan, pinatatanggal nila. Bakit kaya? Takot naman pala sila. Sa totoo lang mga kababayan, pagka to nagkaroon talaga, abay bahala na, di ba? Oo, gano'n na lang. Oo, talagang tayo'y bata matanda, hahawak na ng sandata, ipaglalaban ng karapatan, kaysa naman, mas maganda na ho na lumalaban, na mamatay, kaysa hindi ho tayo lumalaban na namamatay. Di po ba? Melchora Aquino. Di ba? Gabriela Silang. Ang daming mga babaeng matatapang, baka akala ninyo. Oh, di ba? Si Jen Angeles lang, ang tapang nun eh. Oh, yung mga asawa nyo lang, matatapang yan. Mga kababayan, ang daming babaeng matatapang. Yung mga asawa nyo, yan, sobrang tapang sa ating ng mga yan. Oh, sabak natin yan. Laging may hawak na walis tambo, walis tingting, daspan. Kung ano-ano na lang hinahampas sa atin, Naalala ko, ang tatapang ng mga babae. Ano na? Yan po, mga kababayan, Kita nyo naman. Kita nyo, git ng AFP, gagamitin pa ito sa mga susunod na pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Yan. Dagdag pa ng AFP, hindi kailanman umalis ang sandatahang lakas sa West Correct. Philippine Sea. Correct, kaya hindi aalis yan. Ang ating sandatang lakas, na pandagat ay hindi umaalis. Saan? Sa West Philippine Sea. Handa po silang magbuwis ng buhay. Sa tama po, sino? Si Commodore Tariela. Maling-mali po, sino? Sino? Si Marcoleta, na idol ko. Diba? At naidodokumento nila ang bawat nangyayari dito para sa Correct. agenda. Yan, mga kababayan, tama po yan na maidokumento lahat po ng mga nangyayari dyan. Nang sa ganon, aware tayo sa lahat. Ano po? Oo, si General Juan Luna. Nako! Mabuhay kayo, sa lahat po sana ng ating matatapang na mga bayani mula kay Andres Bonifacio, Jose Rizal at marami pang iba na mga naging general na binuwis ang buhay para sa ating inambayan. Mabuhay kayo. At sana manalaytay sa mga kabataan at sa mga Pilipino ang kanilang diwa at pagmamahal sa bayang ito. Mga kababayan? Ang dami po nating bayani, binuwis ang buhay nila para ipagtanggol ang ating bansang sinilangan. Pero etong kampo ni Digong, yung pong mga pinaglaban ng ating mga bayani, isinasawalang bahala nila. Opo, wala po sa kanilang diwa yan. Yung alin? Yung isinakripisyo ng ilan? Milyon-milyong mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay para protektahan, ipaglaban itong bayan na to. Pero ang mga kampo ni Digong, wala po sa kanila. Hindi po mahalaga yan. Dahil ang mahalaga sa kanila, ang kapangyarihan at ang kwarta. Liwanag po? Yan po, mga kababayan. Nako, ewan ko ba? Ito yun. Ito na, mga kababayan. Puntahan na natin. Ay, nako. Parang nakakapagod, Ayoko maging ganito. Yan, probinsya na pala ng China ang Pilipinas. Gusto nyo po ba mangyari yan, mga kababayan? Di ba? Gusto nyo po ba na tayo ay maging alipin
ng ibang lahi sa sarili nating lupain? Kapayag ba kayo ng ganyan? Alipin tayo sa sarili nating lupain. Magagalit. Sino? Magagalit si Andres Bonifacio. Matutuwa naman sino? Matutuwa ang kampo ni Digunyo. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo. Pag naging probinsya na tayo ng China, ha? Ang mangyayari, tuwang-tuwa ang kampo ni Digunyo. O, di ba? Kapag nangyari, malulungkot si Andres Bonifacio. Mga kababayan, malamang mapalitan na yung mga rebulto. Yung rebulto sa monumento ni Andres Bonifacio, malamang lagyan na nila yon ng rebulto ni Digunyo. Di ba, mga kababayan? Kayag ba kayo nun? Ang mga rebulto natin, so kung saan-saan na makikita nyo yung mukha na lang ni Digunyo. Di ba, Mighty Manong? O gusto mo naman yung mukha ni Norman Mangusin. Puta. Ha? Ang mga rebulto na natin nagmukhang kabayo. Pagka nagkaganon, ha, Mighty Manong? Pero mo, ito, welcome to the Philippines province of China. Nako! Bangladesh, no? Mga kababayan, ito na. Punta na natin si dahil masyado na matagal itong pagtalakay natin dito sa inang-inang pagsakop na to ng China sa Palawan, no? Ayan, yan na ho yung paplanuhin nila. Kanila na daw ho itong Palawan. May pangalan yan, pangalan ng incheck. Di ko lang maintindihan. Siguro, yun na nga yung sinabi ko, Mau Coreta. Oh. At sino tong isa? Mau Diggs. Oh. At Sara Mau. Yan. Oh, siguro. Our beloved Boss Mike Cervera.